welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Hello po, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. So update ko na kayo dito sa ating ampalaya. Ayan na nga po yung ampalaya natin. Ayan na. Kaso hindi pare-parehas po yan. Ito kasi huling tanim to, yung sobrang punla lang natin, tinundos natin sa pagitan, kaya nagdikit sila. So dalawang tudling na doon sa kabila, meron din tatlong dikit. Sayang kaysa ano. So at least yung ito po yung sinasabi ko, yung tinanim natin ito napasobrang dalawang tudling. Kasi yung pampalaya natin hindi naman maganda, 100% na maganda. Siguro nasa 80% na marako, iba 20% siguro na marako. Kaya kumbaga yung tinanim natin na itong dalawang tudling, yun ang naging kwan sa pamamarako, kumbaga kapalit. Kasi ang hirap magkuhan mga katong, magpabulas ng ampalaya, yung hangin. Kaya ayan, maga ako nag-i-spray kasi sa hapon ang lakas ng hangin hanggang gabi. Hindi tayo mapag-spray ng hapon. Ayan na nga po. Pero may iba naman na. Ayan, maganda naman yung isbong. Tapos may mga bunga naman na. Yun o. Oh, mga bungang puno. Ay, tama pa ito. Yan, tulad yung mga may bakante na yan, mga namarako yan, binunot ko. Ito manipis talaga to, huling ganito, huling tanim. Ayun yung kabila, kaso ba ayun o. Nag-i-spray nga po ako ngayong maga. Okay, ayan, tapos na tayo mag-spray mga katongs. Ito po. Ito yung sinasabi ko, manipis tong dalawang tudling na ito eh. Pero ayun, gumaganda naman na. Hindi pa nga na-scatter to. Ito kasi yung dalawang tudling na hindi na stable. Tapos yung doon din pala sa kabilang side, yung dalawang tudling mahihina.
Oo, bakit mahina rin yung bando yung palaya. Masyadong maliliit. Pero yung mga gawing gitna na yan, yun ang magaganda. Tsaka sa dulo. Mag-spray tayo ng pungguran bukas. May punggos. Ulod na ito yung mga to, barako. Wala na yung bagasa to. Kakain na lang ng pataba. Nung maliliit pa lang yung tinamaan lang. May bunga rin, oh. May bunga na. Kapag yung binomba natin dito mga katongs, yung alika at saka free baton, tapos hinalo natin yung okay 30K yung para sa bunga, boron at saka potassium. Sprayan ko naman yung okra. Mamaya ko na i-scatter to habang magpapatubig ka. Okay, dito tayo sa okra. Nag-i-spray.
Ganda ng okra. Yan. Tapos isang karga lang nauubos ko kasi isang kilo lang to mga katong yung okra natin. Kaya lang medyo maganda naging tubo. So may pa ilan ng malalaki. Makalawa makakapitas na tayo dito. Sili dahil bunga, pinabayaan lang natin. Napakamura. 10 piso. Ang hirap pitasin, titinor pa. Ang problema, hindi maaawan. Tambak, maraming magagandang sili sa tangitan. Hindi mapapansin. So yung upo natin na yun, malapit na rin tayo ma-harvest. May pa ilang bunga na. At yun o, kulang lang sa ano ito, sa kapon. Yung patola natin hindi umasenso. Ang hina ng patola sa Tag-Araw. Ewan ko bakit. Yung bunga niya natutusok eh. Ayaw magtuloy nung iba. Nakakuha kami yan pa ilan kilo. So ayaw bumulas. Mukha nito. Ang kadalas naming sprayin eh, mga tusok at fruit fly. Yan ang gustong gusto pala ng mga fruit fly, patola. Pati ng gamot mga katongs. Ang ate ko. Ayan nga po, tapos na tayo mag-spray. So ayan pala natin no. Masayaw-sayaw na ang talbos sa taas. Ano yung talbos niya sa taas. So nung bumili tayo ng pataba, 5 bulto, 2 winner, 2 atlas na triplicator, isang nitrobor. Sinabog natin dito mga katongs. Ayan pa, nakapakat pa nga. So pinutubigan natin yan tapos sinabog. Ilan araw na nakakalipas, kaya patutubigan ko bukas para manuli. Then magmano na tayong pataba. Magdidilig naman, diligin natin ng konti dito sa ibabaw para papabili ko para dun dito rin sa upo, tapos sa 2 upo natin, tsaka sa pipino, tsaka doon sa yung patola, wala nang pag-asa dun, ayaw bumulas. Doon sa okra, yun papabili pa 2 bultong unique, 1 winner. Tapos ito didiligan ko pa ito ng ano, ng tuwing 3 araw. Didilig tayo unti-unti bukod yung sinasabog natin sa gilid. Ganda ng palaya, diretso sana bulas. Tapos napabili na rin ako na, ng pamplay para ilalagay natin sa taas, kasi ayan na yung palaya natin sa taas, yung talbos niya nasa taas na. Kaya nagpabili ko kay boss ng mga 20 kilos muna. Madali na lang sunod yung kukulangin. Kasi dun sa kabila halos kulang 30 kilos ata kami dun eh. So ito po mga katongs yung upo natin dito. Yan, kulang na sa tubig. Patutubigan namin ito mamaya. Ginascatter kasi ni Utol kahapon, tapos inisprayan ng pandamo para hindi na bumulas yung damo yan. Ito yung sinunod kong pinahabol ko. Binabarang ko to kasabay nung nandun sa kabila. 2 latang kukulang 400 ang laman. Doon pumasok yung 1 lata, kaya ang bilang ng puno rin siguro nasa 300 megit. Ito dito pumasok din yung 1 lata nun.
Kaso nung tinanim namin, may balag pa ng upo, yung dating upo nasilong. Tapos bukod doon, andun yung mga insekto. Nung tumutubo yung buto, tumutubo siya, kaya lang hindi siya nakabulas na maganda. Tapos kinakain ng mga sari-saring naninira, tapos nakasilong, hindi siya nabuhay. Ang ginawa ko, nagbabad ako, tapos pinatanggal ko yung dating balag na upo. At ayan yung pahabol natin. Maganda na So bukas patatabaan namin to, tapos sa makalawa na pala patubig para ayan, sasabayan natin ng putol, kakapunin natin. Para yan ang ginawa namin. Alam niyo mga katos, yung dating upo namin, ma-harvest ng 100 bundle, isang lata lang po yun. Kasi kinakapon namin para maglabas siya ng maglabas ng mga panibagong usbong. Siyempre pagka maraming usbong, maraming pwedeng panggalingan ng bunga. Hindi pwede yung isang diretso lang, kailangan pagka ganyan puputulin na natin, kakapunin. Tapos nakita niyo po, mga after 1 week marami na naglabas na sangayan. So yung pipino natin doon, yung unang pinula namin tinanim, maraming namatay, kinain ng maraming kalaban na insekto ron, namumutol. Nilalagyan na namin ng puratan, ini-sprayan pa namin, kaso hindi talaga makontrol. Kaya nagpahabol ako ng isang lata pang hulip. Bukod dito mga katongs, yung 4 na latang binabad namin, kinulang ng kanyon 7 tudling. So ang ginawa ko nun, nung pagkayaring tinanim na tansya ko na kukulangin, nagbabad na kami ng isang lata din, napabili ko kay paring Jay. Yun, direkta namin. So awa naman ng Diyos na yun, buhay na. Tapos nung mga nakailan araw na, nakita ko yung unang tanim, maraming namamatay, kaya bumili ko na isang lata, pinahabol ko para panghulip. So ito na nga po yung huling babad natin. Panghulip lang po ito kasi maraming namamatay, nakikita ko. So nagpataba nga po sila, okay naman, malalaki na, kaya lang maraming hulipin talaga. So ganun talaga, talagang maraming kalaban pagka ganyan, hindi nakalam prep mabuti yung lupa. Tulad na ito, una na kwan tayo, pero ginawa natin, hindi tayo sumuko at tinaniman uli natin. So ayan, maganda naman ang kinalabasan. Kaya okay naman na. At magkukuha na lang kami. Pagka dumating ngayon yung pinabili natin, patatabaan namin ito mamayang hapon para bukas mapatubigan. Tapos makapagkabit na din sila Greg ng rockfly dito sa ibabaw para di makuha nyo ang palaya natin. Nasarapan na lagpas na maganda pa naman ang talbos nya. So ayun mga katong, pinaandar ko nga po yung water pump doon sa sapa. Papaligo tayong di oras. Tinutubigan ko yung pump niya, biglang bumuga. Ang baho na tubig. So magpapatubig ako dito sa Ampalaya. Yun nga po ang ginagamit ko. 300 meters na ako sa nagduktong-duktong para umabot doon sa dulo. Dito pababa dito yung tubig. So malakas po kasi magpatubig yung kaysa sa electric. Matipid lang naman dito sa diesel. Sa electric kasi ang tagal, mahina yung balong pagka ganyan ng panahon. Sa water pump ito mabilis, malakas, kahit na 300 meters yung itutulak niya.
Kasi naman no, mga katongs, kung nakikita nyo po yung pinagpapatungan ng makina nakataas, kumbaga naka-elevated, kahit na medyo malayo, ginhawa niya itulak, hindi naman po pataas. Hindi pataas ang tulak niya. Ang kati ng tubig. Okay, ayan po mga katongs, nakakatatlong butas na tayo. Pinapanay ko na kasi para yung pataba ay malusaw. Yung sinabog natin pataba para kainin ng ating halaman. Medyo madilim na, oh. Sabot na ang dito ang talbos niya. May mga ilan pang namarako, kaya lang madalang na lang, hindi ka mukha dati. So at least nakuha na natin, na-minimize na. Maganda naman yung kanang talbos na lahat. Ang arangkada, ayun o, lalaki ng talbos, taba hanggang sa baba. Konti na lang. Sa ngayon, maganda-ganda presyo pa ng palaya. 65. Uy. Ginagawa ko kasi mga katongs, inaano ko. Ayan, ugat naman palaya to. Dito may ugat niya. Malawak na yung ugat niyan eh. Kaya ay, ganda kasi magpatubig sa gabi. Pagka kasi mainit, nag-i-stock tayo ng tubig. So, posible na uminit yung tubig na pinupondo natin. Malalaga yung ugat. Kaya, maglalamay tayo. Bukas patutubigan yung upo. Ginaganito ko kasi muna katongs. Kasi ano tayo sa gabi, mamaya. Ubusin natin yung pondo ng diesel. Kusang mamamatay naman yung kahit na hindi na natin pupuntahan yung makina. Kaya namatay, hinto na. Konti lang naman yung full tank nun. 2 litro lang. Maliit lang yung tank nun.
Yun o, 6:30 na nga po. At medyo muulan-ulan no, maambon. So pinapatay ko muna kay Greg yung makina, baka lumakas masisira eh. At total nakaluwang naman na tayo dito. So siguro bukas, hanggang bukas mayayari itong hanggang bago mag-almusal. Tapos yung kabila kasi na yung kalahati napatubigan na yun eh, bago lang napatubigan yun. So ito lang yayariin natin bukas. Tapos ililipat natin dito sa upo sabay pataba. Tapos dun sa upo rin dun at sa patola. So diretso rin yung andar ng makina bukas. Okay, maraming salamat po mga katong sa suporta nyo no? Lagi na tayo update dito sa ating mga tanim. So yun nga po nangyari. At tayo ay lumalaban ng ayan o, umuugong dun, umuugong, ayan na, lumalakas na.